Hello po. Isang mapagpalang araw po uli. Ed de la Merced po. The Analyzer Vloggers kuno. Akin lang pong bibigyan ng pansin ang kawayan. Ito po, tignan nyo. Ito po, tignan nyo. Dinadaanan na siya ng sapa. Since na napaka bilis ng sapa, dapat po nakutkot niya na yan eh. Tignan nyo hanggang ngayon hindi niya nakukutkot kasi may kawayan po. Dahil po, yung ugat ng kawayan, hinawakan niya na yung lupa na yan, yung tiwag na yan. Kailanman hindi bibitawan ng kawayan yan hanggat siya'y nabubuhay. Ngayon, titignan mo yung loob ng kawayan na ito. Hindi po makukuhanan basta-basta ng labong eh. Kung talagang hindi siseryosohin, hindi nila madudukot ang labong dyan. Tignan nyo naman yung mga tinik. Grabe yung mga tinik. Kaya nga po ang kawayan kako, kumitanim ito sa mga gilid-gilid. Wala po siya nakaproblema. Yung mga nag-ano sa campsite, okay naman na mag-ano sila ron eh. Magtayo sila ng campsite. Pero dapat bantayan yon ng ating mga nasa gobyerno. O sige, pwede ka dyan magtayo ng campsite. Pero magtayo muna bawat isang owner sa inyo ng 10 kawayan sa tapat ninyo. Para hindi na nyo kailangan pang magkaroon pa ng damara. Mag-provide na rin kayo ng upuan simento at tuloy-tuloy ang kita ninyo, hindi taon-taon nagpapalit kayo ng damara. So, napakaraming paraan para ang tao mabuhay na maayos. Kasi po yung mga nasa bundok gilid ng river, isa rin po sila ang gumagawa ng matinding pagbaha. Yan lang po kakausapin, tatanungin, reverse psychology lang po. Idaan natin sa behavioral safety approach na yun po naging training ko sa management dito nung ako nagtatrabaho sa Lafarge. Alamin mo ano ang punot dulo, bakit ginagawa niya yon. Ngayon, dapat mag-agree kayo. Oras na kayo halimbawa nagkausap, kaya mo pala ginagawa yon may pinag-aaral kang mga anak. So, doon ka kumukuha ng source of income dito sa mga damara. Pagkalinggo, maraming tao. Ala naman pong problema na yun eh. Saka ilan ba na magtanim po ng kawayan. Since na mabato yon, ala problema sa kawayan. Maghukay lang ng backhoe, gamit ang backhoe, every 5 meters na 3 meter cube. Ibig sabihin, lapad, haba, lalim, 3 meters. Lagyan lang po ng lupa. Pagka po nabuhay na si kawayan, ala ng problema. Bawat isang damara, kung damara naman, sige, 2 lang bawat isang damara. Sa pagitan nyo para pinaka-cottage na. Tapos sa gilid po ng ilog itatanim yon. Tapos yung mga campsite, sige, papayagan kayo ng gobyerno, pero bawat isa sa inyo, 10 ang ililigay nyong kawayan dyan sa gilid ninyo kasi malawak naman yung area nyo. So, di pagkaganoon po sana ang pangyayari, siguro po magiging maluag ang ating hanap buhay. Tayo po siguro ay nakapaghahanap buhay na hindi po tayo nakakapaminsala na tulad ng ganito. So, nasabi ko nga po sa inyo, lahat po ng problema sa pamamagitan ng RCA ay may kalutasan. At ito po yung ginagawa nilang negative impact. Ang pinaka naapektuhan po nito yung mga tao na naninirahan sa mga mabababang bayan, sa karating na lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija. May solusyon po At ako po nag-design na rin ng flood control. Hindi naman po sa nagbubuhat ako ng bangko. Yung po natutunan ko yung ganitong mga kahirap na mga akala mukhang suliranin na wala ng katapusan, wala ng solusyon. Hindi po totoo yun. Hindi po uso sa akin na ang isang problema ay walang solusyon. Gaya po na nasabi ko, kung sanay lang gumamit ng root cause analysis, ibig po sabihin, yung pinakaugat
dapat yun ang puntahan mo muna bago ka gumawa ng mga action plan. Kasi kapag hindi natin nakita yung pinakaugat, gagawa agad ng action plan, sayang po ang pera. Lalo pa yung ginagawang paghuhukay ng ilog, paglalagay ng flood control, sayang lang po, useless yun eh. Hanggat hindi po naaayos yung ating kabundukan, hanggat hindi natin naililigay sa normal yan, paulit-ulit lang po ang pagbaha dahil ang mga putik na ito ay pupunta lang na pupunta yan sa Bustos Dam. Sana po makatulong yung aking pag-a-analyze. Sa planta po binansagan akong analyzer kasi pagdating naman sa troubleshooting talagang kahit hindi ako kumain ng tanghalian, panay ang kape ko. Nagyoyosi pa ako nung time na yon, pero ngayon hindi na. Pero ganun pa man, yung pang araw-araw mo na ginagawa mo sa planta na mga problema o mga trouble, pwede mo naman i-apply at ito'y kita yung instrument ka, hindi nga nakikita trouble niyan pagka nga nagkaka-trouble up gaya na nasabi ko, inaabot pa ako ng 3 araw talagang katakot-takot na, may pabaong pang mga mura. Ganun po talaga ang buhay ng tao. At ako naman po'y retirado na, kaya lang naman ginagawa ko ito, baka po sakaling makatulong sa kapwa kasi po mas nahahabag ako doon sa mga bata lalo na ngayon sa amin sa Norsagara hindi kami apekto kasi nasa mataas kami, sa amin nanggagaling yung tubig so hindi po ganoon ang tao. Dapat po lahat tayo may pakialam, hindi lang sa kapwa natin, maging dito sa mga nangyayari sa ating kalikasan. Ako po hindi nagpaparami ng mga views na yan, hindi ko nga po alam yan at wala po sa akin yung mga ganyan-ganyan. Sabi may pera daw yun. Abay kung may pera, di salamat. Yung mga nakatira dito sa lugar na ito, maraming bahay-bahay dyan madalan man lang ako ng tika 3 kilong bigas, 5 sardinas, kape, tinapay, ayos na yun. Okay na, masaya na sila noon. Importante na i-share natin sa tao. Kung may blessing man darating, kung wala naman, hindi ko po inaantay, hindi ko po inaasahan yung mga ganun. Yun na yung kawayan, lago-lago sarap sanang maligo rito kaso iba na yung tubig ala nang ulan, 5 araw nang walang ulan at malabo pa rin yung tubig. Dati nung araw pagka umulan sa hapon bumaha isang araw lang linaw na yung tubig na yan, ang dami pong isda. Sige po, at mainit na yung panahon, kaiba yung init. Maraming pong salamat.